Assalamualaikum at magandang araw. Itong vlog na to ay naganap nitong mga nakarang araw at gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo ngayon lang naman ako nagkaroon ng oras para i-edit ang videong to. Mag-aalas 11 na pala ng tanghali ng mga oras na to nang umalis kami ng bahay. Uuwi na naman pala kami ng Marawi ng mga kasama ko. Bali 2 days lang pala ako doon dahil may pasok pa yung sister ko at bawal siyang mag-absent. Ngayong araw pala ay Friday at kinakabahan na naman kami baka abutan kami ng curfew doon sa MC gawa ng malapit na ang oras ng Friday prayer. Baka wala na naman kaming masakyang tricycle papunta sa bahay namin. Alhamdulillah at pagkarating namin dito sa Marawi ay may naabutan pa kaming tricycle kaya agad na rin kaming nakauwi ng matiwasay at happy ng mga kasama ko. Pagkarating ko sa bahay ay kumain muna ako at nagpahinga lang ako ng saglit. Tapos nung alaw na naman ng hapon ay umalis kami ng brother ko kasama yung isa kong kapatid na babae. Sasamahan namin kasi itong brother ko na pumili ng damit na susuotin niya sa araw ng kasal niya. Yes, tama kayo nang narinig, ikakasal na rin sa wakas itong kapatid kong lalaki. Ito ang rason kaya umuwi ako dito sa amin. Happy ako for him at medyo nalulungkot lang ako ng a little bit gawa nang mawawalan ako ng kasama sa mga lakad ko minsan. Siya kasi yung lagi kong niyayaya kapag may pupuntahan akong importante. At siya rin yung madalas kong nauutusan na mag-deliver sa tindahan ko ng iba ko pang paninda. Nung makapili na yung brother ko ay agad na rin kaming lumabas ng store. Dahil may pupuntahan pa kami, bukod pa doon ay mukhang uulan dahil medyo makulimlim ang panahon. Napagpasyahan namin na wag muna tumuloy sa pupuntahan namin dahil umaambon at baka magkasakit pa kami. Kaya ito nagpalibre na lang kami sa sister ko dahil siya naman itong medyo may kaya sa amin. Siya na rin ang nagsulat ng orders namin. Naghintay lang kami ng ilang minutes bago na i-serve yung orders namin. Siyempre bago kami kumain na sinabihan ko sila na mamaya muna sila kumain dahil i-video ko lang muna at ipipicture. Isa sa paborito kong in-order dito sa pinuntahan namin ay itong pansit gisado. Pagkatapos namin kumain ay lumabas na rin kami at medyo lumalakas na rin yung ambong kanina. May nadanan kaming talbos ng kodales kaya ito pinakuha ko yung sister ko ng 3 nakatali. Tapos meron din silang tinitindang tapay 24 pieces for 100 pesos. Bumili na rin ako dahil mahilig ako sa ganto. Tapos dito naman sa kabilang side meron din silang kulay violet na ubi kaya bumili na rin kami ng 3 kilo. Mas gusto ko tong kulay violet. Nagmamadali na rin kami ng mga oras na yan dahil papalakas ng papalakas yung ulan at basang-basa na rin itong cellphone ko. Pagkatapos namin bumili ng karai, naghanap na rin kami ng tricycle na masasakyan namin. Nang malapit na kami sa ground zero ay tumila na rin yung ulan at nakahinga na rin ako ng mabuti. Hindi kasi waterproof itong sinasakyan namin tricycle kaya malaki ang tendency na mababasa ako ng malala lalo na't nasa gilid ako nakaupo. Tapos kinabukasan naman ay wala pang alas 7 ng umaga ay umalis na kami ng bahay. Mas okay na yung maaga kami makarating dun sa pupuntahan namin para hindi kami short sa oras. Sinamahan lang namin yung brother namin na mamili ng mga gamit na gusto niyang bilhin at siyempre para na rin mamili ng mga item na gusto namin. Sa Gmall kami dumiretso dahil dito namin gusto at bakit ba? Pagkapasok namin ay dito agad kami dumiretso sa may mga sheets. Nung makapili ng brother ko ay iniwan ko muna siya dahil pupunta pa ako ng Watson. Isa naman ko na rin itong pamangkin ko para hindi naman siya mabore. Ayaw pang sumakay ng elevator dahil medyo natatakot siya gawa ng first time lang niya makasakay ng elevator. Maya-maya lang nakarating na kami dito sa Watson. Ibibili ko kasi ng sabon panligo yung batang maliit na naiwan sa bahay. Itang madalas kong binibili yung BB Bat. So bukod sa malaki, mura lang naman. Lagi kasi itong naka-buy one take one at nasa 300 plus lang naman ang presyo nito. Pagkatapos ko magbayad, dito muna kami dumiretso sa may mga bulaklak. Bibili rin kasi kami ng flower para dun sa sasakyan ng brother ko sa araw ng kasal niya. Pagkatapos ko bayaran yung bulaklak ay bumaba na rin kami. Pinuntahan namin yung brother ko dito sa may mga bag at luggage. Bibili kasi siya ng malaking bag. Sa totoo lang sobrang sakit ng binti ko ng mga oras na yan dahil sa walang tigid na kalalakad. Pero ito nga pala yung napili ng brother ko na malaking bag. Mga bandang alas 12 ng tanghali na pagpasyahan namin ng sister ko na bumaba at mag-order na ng food na kakainin namin. Sa kagutom na rin itong mga batang kasama namin. Si ama hindi pa tapos mamili kaya nung malapit nang iserve yung order namin ay saka namin siya tinawagan. Fast forward pagkatapos namin kumain ay nagpahinga lang muna kami ng saglit saka kami lumabas ng mall. Sumakay muna kami ng sasakyan dahil sa Mercury ang sunod naming pupuntahan. Alam niyo naman na kapag tumatanda na tayo hindi natin maiwasan yung mga gamot. Pagkapasok ko ng Mercury ay nakita ko itong Ferrero kaya kumuha ko ng isa. Never ko pa kasi itong natikman. Nung makauwi na ako ay tinikman ko kung anong lasa niyan pero sa totoo lang hindi ko nagustuhan yung lasa. Konti lang naman yung tao dito sa Mercury kaya mabilis namin nakuha yung gamot na binili namin. Kalabas namin ay dito kami dumiretso sa Gaisano Amaito. Dahil malapit na yung graduation ng pamangkin ko kaya pinapili ko siya ng sandal na gusto niya at ang napili niya ay kulay white na sandal. Ako sana ang magbabayad kaso tinamad akong pumila kaya ang ending si ama ang nakapagbayad ng sandal dahil siya ang nasa unahan ng pila sa counter. Tapos ito naman mga kasama ko ay pumipili ng mga pasalubong na iuwi nila. Ako naman at yung pamangkin ko ay sumama kami kay ama dito sa grocery. Inutosan din ako ni ama
na kumuha ng ice cream na kakainin namin pag uwi namin. Mahilig kasi kami sa ice cream. Yung una kong napili ay pinalitan ko ng ibang kulay na lalagyan pero same pa rin ang flavor na parehong avocado. Tinanong din kami ni ama kung anong gusto naming inumin kaso ang sabi ko ay tubig na lang yung akin. Tapos nakigaya na rin yung mga kapatid ko kaya lahat kami ay nagtubig. Maliban na lang sa pamangkin ko na mugo-mugo ang hilig niya, matalinong bata kasi ang isang to. Malapit na mag alas 3 ng hapon ang maisipan naming umuwi. 4:20 PM na makarating kami dito sa Marawi. Nauna nang umuwi sa bahay yung iba kong mga kapatid. Kami naman ay dumaan muna kami dito sa may nagtitinda ng bakas. Wala kasi kaming isda sa bahay. Kahapon kasi hindi kami nakabili ng isda. Hindi namin inaasahan na ulan ng malakas nung makasakay na kami ng tricycle. Kaya ang ending ay basang-basa yung pinamili namin at ako naman ay sobrang basang-basa na gawa ng hindi waterproof itong sinasakyan namin. Kaya naman pagkarating ko agad sa bahay ay naligo agad ako. Pagkatapos ko maligo ay nasikaso ko na rin itong karain na lulutuin ko. Ito nga pala yung isa sa mga pinamili namin kulay kahapon. Natanggalan na rin to ng manipis na balat kaya ang gagawin ko na lang ay hiwain ko or puputulin ko yung mahaba. Sunod naman hinugasan ko na rin yan agad at nakaramdam ako ng konting kati nung hinugasan ko tong karain. Ito pa naman din yung pinakaayaw kong part. Nung kumukulo na rin itong tubig, inilagay ko na rin itong karae dahil ibublanch ko muna yan bago ko yan lutuin mamaya. Habang hinihintay ko yung biniblanch kong karae, ay ito munang bakas ang asikasuhin ko. Ng mga oras na yan, hindi pa rin tumitigil ang malakas na ulan. Kaya naman yung tubig namin ay nagkulay Milo na naman. Buti na nga lang ay nakaligo ako kanina bago pa tuluyang magkulay Milo yung tubig namin. Hindi ko na rin sasabihin ang mga pinaglalagay ko dito sa lulutuin kong bakas dahil lagi naman ako nagluluto ng bakas sa mga previous videos ko. Maya-maya lang hinango ko na rin yung biniblanch kong karae. Nagisa na rin ako ng bawang at palapa. Wala kasi kami sibuyas, hindi na ako naglagay pa. Alangan naman magnakaw pa ako, ibad naman yun. Nang lumabas na yung natural na aroma nitong ginigisa kong aromatics, ay saka ko naman inilagay itong binlanch kong karae. Tapos nilagay ko na rin itong ulong ng bakas. Mas masarap kasi yan pag mayroong ganyan. Naglagay na rin ako ng katamtamang tubig para naman magkasabaw yan. Tinimplahan ko na rin yan ng pampalasa at asin para naman hindi maging mapakla. Mas masarap to kung ginataan kaso bawal kay ama ang may mga gatang pagkain. Maya-maya lang ay luto na rin itong luluto ko kaya pwede na tayong kumain. Tapos kinabukasan naman ay umalis na naman kami dahil yung iba kong mga kapatid ay wala pang damit na nabibili na susuotin nila sa mismong araw ng kasal ng kapatid ko. At yun lang muna, pa-like and pa-share naman ang page ko. Maraming salamat sa panonood. Bye!